tayo gagawa. Diyan sa gilid ng pader na yan. Trim lang tayo dyan. Trim. Ito yung gagawin ko ngayon. Ayan yun. Yung mga halaman na yun, na mga usli-usli na puti. Diyan. Hanggang doon lang. Kunti lang. Mamaya ka na gabitin. Ito yung mga ganito. Tanggalin ko to. Yung mga damo. Sumisingit kasi dito eh. Ay, sumisingit dyan. Tumutubo sa mga singit-singit na yan. Linisin ko to ngayon dito. Punta doon. Yung pangit din ba? Mga namin nakausli. Tanggalin ko yan. Ganyan. Tapon kayo dyan. Alam niyo talaga pag ganitong panahon na ano ng spring na ang daming trabaho talaga, especially sa trabaho sa garden. Buti na lang yung amo namin hindi pa nagayak na pumunta dito kasi hindi ko alam kung bakit sila hindi pa nagpaparamdam dito. Samantalang season na nila ngayon na nandito nakababad na yan every weekend. Pero ilang weekend na mula kami natapos dun sa season ng ano, sa season ng Portugal nung nakaraang mga simana. Last naming hunting dito noong ano pa 25 bata yon. 25 yun na yung pinakahuli naming ano tawag niyan, yung hunting. Hindi, yun lang yung huli namin nakita doon sa Portugal kami pumunta noong 25. Isa pa itong mga ganitong trabaho na to, yung pagputol-putol. Marami-rami talagang puputulan ko dito kasi karamihan ng mga halaman dito ay kailangan gupit ba ng ganito. I-ano ko sana to, i-makina, kaya lang alanganin naman din to pag i-makina, tapos yung makina pa minsan di maganda pa ka yung mga singit-singit. Takot ako mamaya bigla maputol yung ano ba, yung blade nya. Nagupitin na lang to, wala naman ako masyadong gagawin din itong araw na to. Maganda din to, i-trim ko lang muna ito sa dito. Ito lang naman yung umusli lang dito sa dito sa bakod. Yan lang yung tanggalin ko para hindi naman siya pangiting na nakausli dito sa ano na to, bakod na yan. Yun yung pantay lang natin. Halimbawa ganito, ito damo to, hindi natin to pwedeng gupitin lang, bunot yan. Mga ganitong halaman, yun yung dapat ang ipantay ko. Tapos na. Kunti lang na naman. Kunti lang yan. Yung mga nakausli-usli. Ayan o. Putol ko na. Ay sus. Kaya pala may galaw-galaw dito. Ano yan, Prada? Ano yan, Pradandang? Ito yung mga damo. Mga ano to eh. Mga halo lang to sila, mga damo na to. Tanggalin natin to. Merong halo dito na ay matawag ko siyang damo, pero pag namulaklak naman ang ganda niya, kaya di ko na to siya pinakailaman. Noon pa to tinatanggal ko to. Ayan o, yung mga bulaklak niya o. Yan o, violet, meron doon o. Kaya lang siya kumagapang. Meron to, marami yan dito o. Ayan, ang dami niya. Pero di ko na to siya tanggalin kasi sayang naman.
Mga daming halong damo dito. Gawa to ng ano, di nga to nadiligan nung nakaraang taon. Nagkandamatay mga halaman, di ba? May nasabi ko noon na ano talaga ako na yung ang tawag ko niyan ay discourage talaga ako doon. Buti na lang tong mga nakaraang araw umuulan dito, tsaka malamig pa hanggang ngayon. Actually Marso dito nung nakaraang taon ang init na rin, pero ito ngayon ang lamig pa. Ang dami mga halo-halong damo dito. Kahit man lang, kahit paano paano pa natin to, may kaaya-aya. Tingnan yung garden na to. Ayan dito, kandamata yung mga ibang halaman dito, pinalitan ng damo. Ito may ano po ito, tanggalin ko na lang po siya. Yung sabi ko bulaklak na violet, yan siyang gumagapa nga lang. Yan ang pakialaman yan, kasi sayang Tapos man lang paano mayroong mga bulaklak makikita dyan. Kahit man lang yan ganyan na wild siya. Ang pinaka magandang amoy nitong ano dito, ito siya lavanda. Mas gusto ako ang amoy nitong lavanda. Ito siya. Kaya doon sa rosemary. Ang rosemary kasi ang tapang ng amoy. May bango, babango. Kaya lang yung pakabango niya hindi ko type. Napaka tapang niya nga. Musuot kasi ito mga iba ditong damon dito, kailangan to. Ito yung sinasabi kong rosemary. Ang rosemary kasi, alam niyo ang rosemary dito, ang pabuyinas nila yan. Ito siya, tumubo lang to dito ng kusa. Yung ilagaan ko lang din siya. Tumubo din sa may banga na yan, ang bakalaking banga. Ito yung rosemary na sinasabi ko. Hanggang doon yan. Ito yung mga ganito. Tapos dun sa kabila, ganun din. Ito rosemary, itong kabilang pisngi. Itong kabila, ito yung tawag nito myrto. Tsaka yung sa gitna, rose. Yung mga rose ngayon, parang nag-ano na sila na mamumulaklak na. Ayan meron na siya ditong ano. Paghuhudyat niya na mamulaklak na siya. Di at least maaga rin mamulaklak ngayon. So ito yung mga tanim dito. Ito yung hindi naman dati to nung bagong ano to. Nasira na nga lang to nung ano, nasira lang to nung mga tanim na to noong ano to. Nung nakaraang sunod-sunod 2 taon na wala masyadong ulan. Di at least man lang dyan. Yan. Patubuin ko na ito mga rosemary na yan dyan. Ang maganda sa rosemary kasi ganito, gagapang talaga yan. Tsaka ano yan siya, lumalaban sa init. Pagka init lang na talaga na hindi naman siya kalakasan, kaya niyang labanan. Di kagaya sa ibang halaman, di ba? Sinasabi ko yun kasi di kagaya sa ibang halaman na napakasensitibo na pagka hindi mo nadiligan, hindi siya lalaban sa ano, sa tempo na tag-araw. Pero itong rosemary, ang ganda lang nito nga kasi laban talaga siya. Gaya nitong lavanda, lumalaban din to, itong mga lavanda. Kaya siguro sa ano ko, kung mayroon akong bahay na gawing ano na maganda tong mga halaman na to, itanim ba sa paligid. Kasi lalo pag yung bahay mo na hindi ka naman mahilig na magdilig-dilig, so tirahin mo ng halaman na magandang ano, na lumalaban talaga sa tag-araw. Ito yon, lavanda at saka rosemary. Sabagay ang rosemary sa Pilipinas nakita ko doon na bihira bihira ako nakita doon. Meron akong nakita nung tanim na rin. Kaya lang
hindi na siya ano, hindi siya ganun karami, kaya dito na nagiging wild yung ibang rosemary dito. So totoo lang na mga rosemary dito, yung iba hindi na nga tinatanim eh. Kunin mo na lang sa mga ganyan, sa mga bundok, kusang tumutubo yan. Amoy ko nga yung damit ko ng rosemary kasi kahapon gumagapang ako sa may pagtanggal ng mga damo. Yun yung naano ko, naapakan nadapaan yung ano, rosemary na yun. Dito natin ito itapon. Gana na dito pagka ano, kasi wala tayo sa syudad, kahit saan ka magtapon ng pang ano, ito mga ganitong binubunot natin sa garden. Ito natin ito iwarak. Dito kasi ang rosemary, ang tawag nila dito ay romero. Maganda daw yan, pangpaswerte yan sa kanila dito, yung bang pangpadaming pera. Pero depende na rin yan kung dadami pera mo. Ano dadami pera mo kung ano, hindi ka magtrabaho, hindi tayo magsikap. Puno man lang ng kahit papunuin yung buong papaligid mo, buong garden mo ng rosemary, yung mga romero na yun, kung hindi tayo magsikap, hindi talaga yayaman. Umaasa ka lang sa halaman. So yun yung ano, maganda dyan sa romero na yan, rosemary. At saka maganda yan sa pang ano daw, ginagawa na dito iba, binababad sa ano, alcohol. Tapos mga 1 year daw yan ibabad doon. Yun yung panghaplas, sakit sa mga kasukasuan, yung mga parang rayo-rayoma. Yun itong ganitong tiempo na ano, ng spring season na halos, gustong gusto ko mag-ikot sa garden kasi ang ganda kasi ng ano. Pero pagdating ng summer, yoko na, parang nagano ako, parang naumay ako sa mga halaman na wala masyadong dilig. Gawang ko itong taon na to, sana hindi ganun kasama nung nakaraang taon dumaan. Ganitong panahon na papasok itong Marso, pumasok na. Parang walang halos pahinga ako sa ano, sa ganitong mag-garden, mag-spray ng mga ano, mag-spray ng pangpatay damo. Dito sa baba, diyan doon. Kahapon, nung isang araw, nag-spray ako diyan na pangpatay ng damo kasi grabe talagang damo ngayong taon na to, nung pumasok tong taon na to, kasi inulan-ulan nga. Mayroong ulan na okay siya. So tumubo yung napakaraming damo. Ayun yung mga inisprehan ko dyan. Lahat yan dyan. Although na-isprehan ko yung banda rito, kaya lang may kapiraso doon. Yan yung mga yan. Mga 3 sprayer yan ang ginamit ko nung isang araw. Wala na yan. Mga ilang linggo yan, 2 linggo, patayan. Tuyo na yan. Pagulat naman yung si Piero Nicola daw. Nicola. Tumawag sa kasama ko. Nicola. Ayun, Nicolas dapat. Pero dito como Andalusia. Hindi sila gumagamit ng S. Nicola na lang. Ganun dito pagka Andalusia. Kasi ang pronounce dito iba kaysa Espanyol talaga. Espanyol naman, pero iba yung pronunciation nila. Dito kasi mahilig, sinushortcut nila na yung mga pronounce na mga ganyan. Daming mga ano, mga di mo maintindihan. Pag nag-aral ka ng ano, ng Spanish, pagdating mo dito sa Andalusia, pag dito ka napunta, manibago ka kasi wala sa pagka-Spanish yung ibang mga sinasabi nila. Kaya pag-aralan mo na naman. Ganun yun. Gilupitan ko to ditong kunting romero. Ito yung rosemary na to. Alam niyo kung saan ko to ilagay para maniwala na sa mga paniniwala. Lagay ko to sa ano, sa aking wallet. Baka manyayaman ako. Ito, meron ako nitong nilagay sa kotse. Hindi yun pang payaman, pang pabango sa kotse. Kasi alam niyo yung pag kotse kasi
May sariling amo yan eh, kaya nilagay ko doon. Ito nga para sa ano to. Ipalit ko to doon sa kotse ng nilagay ko doon na binalot ko ng ano ng ginawa ni Mirayo ng ano ng crochet para taguan. Ito ilagay ko to doon, ipalit ko to. Para hindi naman siguro din masama kung maniwala tayo sa mga ganitong pamahiin sa mga Espanyol. Di maglagay na rin tayo sa wallet. Kaya kahit mga 3 o 4 na mga ganito, itong ganito. Yun yung ilagay ko sa wallet ko. Tapos tingnan natin kung magiging Don Edgar ba ako. Kailangan pa rin magtrabaho. Di naman yun na porket naglagay ako ng ganito sa wallet ko, di na ako magtrabaho. Trabaho tayo. Ganito oh. Maganda nito pag medyo ano na, medyo matuyo na siya. Yun yung ano, yun yung uy, may pusa sa ay bato si pradiding ay. Kumani pusa eh. Dito na naman siya. Ito yung itapon ko yung luma ko. So ito yun yung ito yun ilagay ko sa ano to. Sa kotse na hindi ko masyadong type yung amoy nito kasi nga matapang. Pero pang patay, pang ano rin to ha. Ang daming gamit dito. Pag nagluluto ka sa mga matatapang na ano, amoy ng karne. Halimbawa, dito yung karne na usa, mga ganyan na ano. Basta yung mga wild na mga ano, karne. Alis ka dyan. Wild na karne, ito yung ano, pang halo rin nila. Lagyan ng mga depende sa kalidad ng karne, ay mga ganito, ilagay nila yan pangpawala sa langsa sa ano, sa karne. Kasi ang karne na usa, sobrang langsa yan. Parang kambing. Siguro kung sa karning kambing, kung ano natin to, maganda rin to. Kung mayroon lang sa atin to na ganito. Ang bilis to alagaan. Kasi nga naano to sa wild eh. Pwede to sa sa wild. Kaya lang bihira to sa Pilipinas nakita ko. Pumunta ako ng ano sa may doon ako yata sa Davao noon. Nakita ko ng uy, may ganito pala doon. Ang pangalan na rosemary. Kaya di ko nakilala, kaya dito nga romero ang tawag nito eh. Kaya ito yung ano ko mamaya. Ang lakas ng amoy talaga. Pero okay lang. Kasi magpatagal na ng ano to, pangpatanggal ng masyadong malangsa at saka pangpaboynas. Okay? Maraming salamat. Bye-bye na ako. Bye-bye. God bless sa ating lahat.